nandito na naman tayo sa ating kwentuhan. At kung ikaw ay baguhan dito sa Finland at hindi mo pa alam yung mga ganitong bagay na pwede mo palang gawin dito sa Finland, ay at least ay meron ka ng idea. Ang ating topic ngayon ay kung pwede mo bang ireklamo, pwede mong kasuhan yung taong nanakit sa'yo dito sa Finland. Yung mga hindi inaasahan na parang nakasamaan mo ng loob, and then bigla ka kunwaring sinaktan, ganon. Pwede mo ba silang kasuhan? Pwede mo ba silang i-report sa police dito sa Finland? Ang sagot ay oo. Pwede mo silang kasuhan ng assault. Kahit simpleng pananakit pa yan, natulak ka, nagkaroon ka ng konting sugat, or kahit ano, mga injury, ganyan. Nagdulot ng sakit or injury, pwede mo silang ireklamo, pwede mo silang i-report sa police. At meron tayong tinatawag na emergency number dito sa Finland. So, yun yung pangkalahatan na number na idadial mo lang siya, which is yung 112. So, kapag may mga nangyari sa yung emergency dito sa Finland, tatawag ka lang sa 112 at direkta sila magre-responde kung nasaan ka man na place. Kahit saan pa yan dito sa Finland. So, kung ikaw yung biktima dito sa Finland, kunwari ikaw ay nasaktan ng kaaway mo, nagkaroon ka ng sugat or anything else, kailangan mo magpa-check up sa doktor. So, same lang naman sa Pilipinas, diba? Kapag ikaw ay sinaktan ng kung sino man, ay kailangan mo magpa-check up sa doktor para ikaw ay merong pruweba na ikaw ay nagpa-doktor, ikaw ay nagkasugat, or kung ano man yung nangyari sa katawan mo na feeling mo masakit. Kahit maliit na sugat man yan or pasa, kailangan mo pa rin magpa-doktor para ma-document. Para meron kang magandang document medically. Pwede kang pumunta sa police station para mag-file ng police report. Pwede itong gawin online or pwede kang dumiretso mismo sa police station. Siyempre, kailangan din na meron kang mga ebidensya. CCTV, kailangan yan. Yung mga message, kung may mga messages siya sa yung masasama. And then, kung merong naka-video nung time na yon, kung ano man yung mga pinagagawa niya. Siyempre, yung medical records, kasi kung ikaw ay nagpa-medical na dahil nasa yung mga pasa or kung may sugat ka man, kailangan din yon. Kung may witness ng mga time na yon sa nangyari. At siyempre, pangalan at contact ng mga witness. Laging itago yung mga ebidensya nyo. Yung mga videos, yung CCTV, yung mga text message, mga ganyan, yung medical records, kung kayo man yung biktima nung time na yun. Kasi syempre yun yung panglaban mo kapag ikaw ay nag-file ng case sa taong nanakit sa'yo. Immediate or nangyayari pa lang yung ganoong gulo na ikaw ay sinasaktan. Di ko alam kung paano mo gagawin na tumawag ka agad-agad sa 112, pero feeling ko magagawan mo naman yun ng paraan. So anytime, pwede kang tumawag sa 112 kasi agad naman silang magre-responde sa time na yon. So hindi naman ikaw yung lugi doon. Ang lugi yung taong nanakit sa'yo. Kasi kung pareho kayo foreigner dito sa Finland, for example, at nasaktan ka niya, ikaw yung nasa tama. Kasi siya ang unang nanakit sa'yo. So, kung natatakot kang mangyari ulit yun sa'yo, for example, or feeling mo nakaharas ka, pwede kang humingi ng restraining order sa police. Pumunta ka sa police station dito sa Finland or kung nasaan ka mang lugar para, yun, makapag-file ng report and then mabigyan ng restraining order yung taong nanghaharas sa'yo dito sa Finland or feeling mo ay gagawan ka ng masama. Hindi katulad sa Pilipinas, mas mabilis umaksyon yung mga police dito sa Finland. Konting report mo lang sa kanila, at kapag meron ka mga ebidensya, pwedeng ang tao na yon ay magkaroon ng kaso dito sa Finland. Pwedeng makulong siya dito or pwedeng mapaalis siya dito sa Finland. Ayun, goodbye Finland na agad dahil pinairan mo ang kawalangyaan na ugali mo dito sa Finland. Lalong-lalo na sa ating mga foreigner na kailangan natin mag-ingat sa mga ganyan. Kasi kung ang pinaglalaban natin dito sa Finland ay magkaroon tayo ng mahabang papel, kailangan natin magkaroon ng mahabang pasensya. At huwag basta-basta pinapainit ang ulo kasi hindi ito Pilipinas. Hindi ito kung taga saang bansa ka man na pwede mong gawin yung gusto mo. At hindi mo matatakasan yung batas na pinapairal dito sa Finland. At dahil nga tayo ay foreigner dito, anytime pwede tayo mapaalis dito sa Finland at magkakaroon pa tayo ng kaso. Dahil sa hindi natin pag-iisip ng maayos. Na akala natin kapag tayo ay mananakit, manunugod ng isang tao, akala natin ay napakagaling na natin. Dahil nga sa sobrang galit natin, hindi na tayo nakapag-isip na anytime pwede tayo manakit ng isang tao dito sa Finland. But if ever, sa mga nakakapanood dito at ganyan yung nangyari sa inyo, at wala kayong pasensya doon sa tao na gumawa niya sa inyo, na wala kayong awa, kunwari, pwede nyo i-report, di ba? Pwede nyo silang mapaalis dito sa Finland, basta nasaktan nila kayo or nadampian nila kayo, ganoon. Or kung ano man mga pinagagawa niya, pwede kayong mag-file ng report sa police. So kayo ang panalo dyan kasi kayo ay wala namang ginawa. Ang talo, yung taong nanugod sa inyo. At syempre ay ito ay para sa lahat ng lahi na nandito sa Finland. Hindi lang naman ito para sa ating mga Pilipino. Kahit anong nationality pa yan, kung feeling mo ikaw ay nasasaktan nila, naagrabyado nila, pwede mo silang ireklamo dito. Anytime pwede kang tumawag sa pulis. At sa trabaho, kung feeling mo ikaw ay nababastos, feeling mo ikaw ay nahaharas, maliban sa pag-report sa iyong mga manager, kung ano yung mga naranasan mo doon sa tao na yun, pwede ka rin mag-report sa pulis. So, isang tawag mo lang, agad silang magre-responde. Yung mga ganyang pangyayari ay walang puwang, walang space dito sa Finland. So, at wag natin tinotolerate yung mga ganyang klaseng tao. Kailangan na maturuan sila ng leksyon. Huwag tayong mananahimik lang. Pero syempre, kung madadaan sa matinong usapan, at kung matino naman, at kung titino yung tao na yan, na nakagawa sa inyo ng kasalanan,
makapali naman daanin sa usapan. Lahat naman tayo dito, kaya nga tayo nandito sa Finland ay para magtrabaho, para magkaroon ng magandang buhay dito, hindi para uwi lang sa wala. Yung pinaghirapan natin dito sa Finland, di ba? Yun yung, depende na lang sa inyo kung pipiliin nyo yung kapayapaan na makipag-usap ng maayos or idedirekta nyo sa police at mag-file kayo ng report. Pero kung sobrang-sobra na ang ginawa ng taong yun sa inyo, huwag kayo mag-atubili mag-report sa police at gawin ang tama. Kasi yung mga ganyang tao ay walang karapatang mag-stay ng matagal dito sa Finland. Kasi kung nagawa niya yun sa'yo, pwede nyo magawa sa iba. Lamang at sana ay nakakuha kayo ng idea or kaalaman sa mga ganitong sitwasyon. So, wag mag-atubiling tumawag sa 112. Kapag kayo ay may mga emergency, kaya nakadirekta yan, pwede sa police station, kayo hihingi ng tulong or pwede kung about sa medical. 112 ang iyong tatawagan. Thank you. Follow for more kwento.